Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, September 4 na po, 2025. Nakalabas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Kiko. Pero may panibagong cloud cluster or kumpul ng kaulapan tayo na minomonitor dahil kay Bagyong Kiko. So alamin natin yung mga detalye kung ito po yung magiging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na mga oras. Kung bago ka lang, please kung kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. So kaibigan kabayan, kapatid, tignan natin muna itong si Bagyong Kiko. Actually, nakalabas na to kahapon pa ng ating Philippine Area of Responsibility at wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, ang layo na ng lokasyon niya, meron na siyang 1,115 kilometers northeast of extreme northern Luzon. May lakas ng hangin nasa 55 kilometers per hour. Pagbugso na umaabot hanggang 70 kilometers per hour, may pagkilos naman pa northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Malayo na siya, kung makikita nyo. Pero yung kanyang trap or extension ng kanyang hangin, naiwan pa rin dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, diyan sa may bandang area ng Eastern Visayas. So kung makikita nyo dito, posibleng mabuo yung panibagong low pressure area within the next 24 to 48 hours. Isa na po itong cloud cluster, yung nakikita nyong high pressure na yan, pataas sa sinusundan po nitong si Bagyong Kiko. High pressure ito. Dito yung sinasabi natin na posibleng cloud cluster at low pressure area na mabubuo sa next 48 hours. So imamonitor natin mabuti kung may mabubuo dyan para nakahanda po tayo. Sa ngayon, ang habagat po or southwest monsoon ay patuloy ding nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Alamin natin ngayong araw po ng Huwebes, mga kaibigan, yung tinatawag po natin na forecast weather condition dahil sa habagat at mga localized thunderstorm, and usual tuwing hapon po yun nagpapaulan. Ito po sa area po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po dyan ng Batanes, ang Babuyan Islands, Cagayan at Isabela, Zambales, kasama po ang ilang bahagi ng Bataan, ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa habagat. Alam nyo, ang habagat dati, yung area lang dito sa may bandang kalduran niya naapektuhan. Pero ngayon lumalawak, umaabot po siya hanggang sa area ng Batanes, Babuyan Islands. Dati hindi naman yan umaabot. Dahil yan dito sa Bagyong Kiko, yung circulation ng hangin niya, hinahatak po etong habagat para doon siya magpunta yung direksyon. Kaya hindi talaga imposible na may mabuo pong cloud cluster or low pressure area sa mga susunod na mga oras dito po sa area na yan. Kung makikita nyo, imomonitor natin mabuti dahil yan talaga posibleng mabuo yung cloud cluster or low pressure area. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, ilang bahagi po ng Western Visayas, ay patuloy pong makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin yan sa habagat or southwest monsoon. So yung mga lugar na aking binanggit ay patuloy pong maghanda sa posibleng banta po ng mga pagbabaha, lalo na dito sa Metro Manila dahil alam natin very hot topic yung issue dyan sa flood control. Iilan lamang dito sa Visayas, gayon din sa Mindanao, pero meron pa rin dyan mga lugar na talagang mabilis bahain. So mag-ingat tayo lalo na sa hapon at sa gabi kapag meron pong banta ng mga habagat, pag-uulan, heavy rainfall warning, naglalabas naman tayo ng update dyan. At lalo na yung mga localized thunderstorm po tuwing hapon at sa gabi, yung mga lugar na hindi ko nabanggit dito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, posible na maapektuhan naman ng mga localized thunderstorm. Yung mga thunderstorm na yan, mga kaibigan, mga kababayan, yung pag-uulan yan matindi, yung tipong isang bugsong pag-uulan, katumbas na ng 5 araw, nangyayari yan. Doon sa Metro Manila, ilang bahagi ng Quezon City na apektuhan ng matinding pagbabaha. And usually dati hindi naman sila binabaha, pero nga dahil sa palpak na flood control at sa mga kurakot, anong nangyari ganyan? Talagang hindi maayos yung ating drainage system. So balikan natin yan, okay na yung mga yan. Dito po yung sinasabi natin. Dahil dito kay Bagyong Kiko, merong sirkulasyon ng hangin dito na hinahatak niya. Ito yung sinasabi natin na naiwan, yung trap or extension ng hangin nitong si Tropical Depression Kiko. May mga nagtatanong sa atin, ano daw po ba yung susunod na bagyo? Anong pangalan? Na naman tayo sa pangalan, Si Kiko kakalabas lang, gusto nyo magkaroon agad ng bagyo. Wag naman sanang ganon. Pero ayon na sa pagkatala ng Pag-asa, kapag may nabuo pong mahinang bagyo dito, low pressure area na magiging bagyo, tatawagin huyang bagyong Lani.
So babae, no, yung magiging susunod na bagyo. Si Bagyong Kiko na sinasabi ng iba na malakas, nakita nyo naman hanggang tropical depression category lamang siya. Doon sa update natin noong nakaraan, nakita natin hanggang tropical storm pero hindi na umabot, no. Pag titignan nyo naman itong isa dito, posible na ito ay maging malakas po na bagyo. Bakit? Paano ko nasabi? Naiwan kasi yung trap or extension po ng hangin itong si Bagyong Kiko, plus sinasabayan pa siya ng sirkulasyon o ikot po ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ang tendency pag may nabuo pong cloud cluster at naging low pressure area dito, pwedeng sundan niya pa rin yung galaw po ni Bagyong Kiko. Ang titignan natin dito para hindi kayo malito yung galaw ng hangin, yung pag-ikot. Yan, nakikita nyo high pressure na yan dahil yan kay Bagyong Kiko. Pero once na si Bagyong Kiko mas lumayo pa at wala pang nabubuo dito, posible na itong high pressure hangin na yan dito sa Eastern Visayas po tatama, no? Hindi na siya dito. Kaya may mataas na pressure kasi ng hangin dyan. Ang habagat naman ay posibleng hatakin po, no, yung mga cloud cluster na yan papalapit po sa Eastern Visayas. So yung mga lugar na yan mga kaibigan, extreme northern Luzon, Eastern Visayas at ilang bahagi ng silangan po ng Mindanao, mag-ingat tayo dahil dyan posible sa mga area na yan dumaan o posibleng mabuo ang panibago pong low pressure area. Maging handa po tayo. Sa ngayon, binigay na rin po ng pag-asa ang pagkatala nila na ngayong araw po, ngayong buwan po ng September, 2 hanggang 4 na bagyo ang posible nating maranasan. So nakakaisa na tayo, no? Salamat sa Diyos at hindi ho ito naging malakas, no? Yun po talaga ang panalangin natin kahit 10 bagyo pa yan, 5 bagyo pa yan, basta ganyan lamang hanggang tropical depression tapos papalayo na ng ating Philippine Area of Responsibility. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman ho lahat ng bagyo na tumatama pumapasok sa PAR lahat malalakas, no? Pagka nakarinig tayo ng salitang bagyo, akala agad natin sobrang mapaminsala, sobrang malakas, hindi ho, no? May mga bagyo na mahihina, yung tipong nagpapaulan lamang ng ayos at katamtaman sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kung titignan nyo, malaking bahagi po ngayon ng Metro Manila, no? Ngayong araw po ng Huwebes ay posibleng maganda ang maging panahon, lalo na po sa umaga hanggang sa tanghali. Pero asahan natin, bandang hapon ho hanggang sa gabi dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, Luzon, Central Luzon, Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao ay makakaranas ng kahit paano yung magandang panahon. Pero batanghali, hapon hanggang sa gabi, asahan po ang mga biglang bugso ng mga pagulan dahil po yan sa habagat at sa mga localized thunderstorm. Kung titignan nyo sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, pasok po, no? Dito po kasi tayo may makikita sa bandang area ng Eastern Visayas na panibagong cloud cluster or low pressure area na mabubuo. Pero pag may nabuong LPA dyan, lahat po yan ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Kapag sinabi nating low chance, maliit ng chance, mahina lamang yun kapag naging bagyo. So hindi ho natin yung dapat pangambahan. Kasi ang sinasabi ng iba, may low pressure area daw, tapos didikit agad sa ating Philippine Land, mas malakas na. Alam nyo, pag may nabuong low pressure area, kahit po dito sa Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region, o kanlurang bahagi ng ating bansa, once na maglandfall yan, bilang isang low pressure area sa kalupaan po natin, nawawala, humihina ho yung epekto niya. Bakit? Dahil po sa pressure na pumipigil do sa ikot or sirkulasyon ng hangin. Ito ipapakita ko sa inyo para malinaw. Kung nakikita nyo si Bagyong Kiko, ito nandyan pa, no? Namamonitor pa sa radar natin. Yang si Bagyong Kiko, yung sirkulasyon ng hangin na yan, tinatawag ho natin yan na spiral clouds. Yan yung nagbibigay ng malalakas na hangin, na may kasamang mga pagkulog at pag-uulan, and madalas lalong lumalakas yan pag nasa katubigan. Ngayon, masyado siyang malayo, no? Nakikita nyo naman. So kung makaranas tayo ng pag-uulan, hindi ho dahil yan kay Bagyong Kiko. Wala na yan. Paalis na yan. Doon na tayo sa susunod na ating i-monitor. Ang habagat, nananatili pa rin dito. Ang tanong ng mga kababayan natin, bakit daw ang habagat? Hindi pa daw nawawala. Lagi na lang daw kasama sa update. Dapat daw amihan na ngayon kasi nga, bare months na. So wala pa po tayong update sa amihan dahil nananatili pa rin naman, no, ang pressure ng habagat ito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At kaya hindi po siya nawawala, no, itong habagat na ito dahil sa pumapasok sa atin mga low pressure area at high pressure sa taas. At eto, tignan nyo mabuti, merong sirkulasyon din ng hangin dito. Ito yung sinasabi natin na posible ding mabuo na panibagong cloud cluster or low pressure area within the next 24 to 48 hours.
So in tendency, kung ikukumpara natin dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, dito sa may silangang bahagi, Eastern Visayas, malapit sa Bicol Region, mas mataas yung tsansa na maging isang ganap po na low pressure area, etong cloud cluster na yan. Bakit? Kasabayan po kasi niya or kasama niya yung circulation po ng habagat or southwest monsoon na hindi nawawala no ilang buwan na ho. Makakaranas lamang tayo ng monsoon rains, inaasahan ho pagdating ho ng mga Friday hanggang Linggo kapag walang nabuong low pressure area. So, good news yan kahit papaano po sa atin. So, ngayon, eto na tayo, no? Ipapaalala ko na sa inyo. Alam nyo, maging maganda man ang panahon natin, makaranas man tayo ng pag-ulan sa hapon at sa gabi, o galiin pa rin natin mag-antabay sa lagay ng ating panahon sa mga ina-update ko po sa inyo day by day, no? Minsan nalilita ko ng update pero ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga nag-aabang. May nag-comment sa akin, sir, inaabangan ho kita, hinahanap ko. Sir, pasensya na kung minsan nalilita ko ng upload, no? Sa Metro Manila, yung mga basura, linisin po natin, yung mga plastic, wag na tayo sumabay sa problema ng flood control. Tayo na mismo mga mamamayang Pilipino, magkusa, maglinis para hindi bumabara sa mga kanal yung mga plastic. So mag-imbak din tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw, lalo na sa hapon, no? Kung mas maganda nga, isang sakong bigas pang isang buwan yan, no? Talagang kung makikita nyo, mas ganun yung paraan para mas safe tayo pag hindi tayo labas ng labas. At dagdag ko din, no? Ay kung yung mga lugar naman no, na merong heavy rainfall warning, lumigas tayo yung malapit sa ilog, malapit sa karagatan, yung mga nakatira malapit sa paanan ng bundok, iwas tayo sa landslide at sa pagbabaha. At ito din, safety rin natin ang ating mga importanteng gamit, mga papeles, at yung mga electric appliances, tanggalin natin, ayusin natin, importante yan. May mga lugar pa rin sa Metro Manila, ilang bahagi ng Bulacan, na hanggang ngayon nilubog pa rin sa baha, no? Hindi lang sila nababalita, pero tinitiis lamang nila. Ang sabi, napangakuan sila na aayusin ng drainage, no? Yung flood control na yan, maayos yan. Pero magkagayon mga kaibigan, mga kababayan, no? Wala man tayong bagyo, low pressure area ngayon na active sa loob ng bansa. Ipagpasalamat natin yan. Ite-take ko po uli ang opportunity na ito para makapag-share po sa inyo ng munting Bible verse of the day pagkain natin ng salita ng Panginoon. At eto na ho, narito na ho ang ating Bible verse of the day. Sa Marcos chapter 11 verse 24, kabayan, kaibigan, kapatid, narito po ang sinasabi. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. So amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Napakalinaw po. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. So alam naman natin mga kaibigan na tayo ho, no, mga kapatid, na meron talaga tayong mga panalangin araw-araw. Hindi naman nawawala yan. Siyempre, kasama ho sa panalangin natin, yung safety natin, yung mga pangarap natin, kasama po yan. Yung panalangin din namin pasasalamat, na-appreciate po ng Panginoon yan. Ngayon, nanalangin tayo sa isang bagay, tapos ang akala natin hindi ito binibigay ng Panginoon. Example natin, nag-pray tayo, Lord, bigyan mo po ako ng sasakyan, no? Bigyan niyo po ako ng kotse. Pero, hindi naman dininig ng Panginoon ito. Pero kung titignan mo yung senaryo, nagpe-pray ka nga ng sasakyan, ng kotse, pero wala ka namang parkingan. So, unahin mo muna yung parkingan, kasi panalangin mo ulit, ibibigay ng Panginoon. Malino naman yung sinabi niya, natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Minsan, yung mga panalangin natin sa ating mga bagay na hinihiling sa ating Panginoon ay nade-delay. Dahil, bakit? Kailangan muna nating pagtiisan, hindi naman instant, no, na nagpray tayo ngayong gabi, kinabukasan nandyan na. May process yan. At ano yung process nun mga kaibigan? Tayo mismo kikilos tayo. Magsisipag tayo, gagawa tayo ng paraan. Hindi lamang tayo yung nagpipray ng wala. Kaya nga po, no, sabi sa salita ng Panginoon, pray with action. Yung nagpray tayo, tapos kinikilusan pa natin, automatic ang Panginoon, talagang mabilis natin matatanggap ang mga blessings. At kung mapapansin nyo naman, kung hindi tayo nakakatanggap minsan ng mga bagay na pinapanalangin natin, may mas better po o mas may magandang plano pa ang Panginoon sa mga bagay po na ating iniisip. Kasi sabi ho niya, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Natanggap na natin pero sa ibang kaparaanan, hindi po natin na-appreciate. For example, nagpe-pray tayo, Panginoon, bigyan mo po ako ng malusog na pangangatawan.
Sa araw-araw na paghinga natin, wala tayong sakit, malusog tayo, answered prayer na yon. Na minsan, akala natin wala lamang kasi nagiging normal na lang, no? Alam nyo, yung pagising po sa umaga, tayong mga anak ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, nasanay tayo na nagpe-pray na ang good health. Pero pagdating sa umaga, hindi natin na ipagpapasalamat, nakakalimutan natin yung magpasalamat sa ating Diyos sa panibagong buhay na ibinigay sa atin. Minsan nakakaranas lang tayo, nagpipray at nagpapasalamat lamang tayo pag nasa bingid tayo ng paghihirap, no? Yung pag wala tayong makain, yung tipong parang nakatanggap lang tayo ng regalong hindi natin inaasahan, doon lang tayo nagpapasalamat. Meron man tayong matanggap na regalo o wala, magpasalamat pa rin tayo sa araw-araw. Yung walang tayong sakit, kompleto ang pamilya, no? Alam ko marami ho sa inyo ang kompleto ang pamilya, pero sa side ko, ako hindi na po. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may magandang plano siya. Hindi naman porket nawalan tayo ng mga mahal sa buhay, katapusan na. So tatanggapin natin yung realidad at yun ang pagpapatunay na pansamantala lamang ang buhay natin dito sa lupa. Dahil may magandang plano ang Panginoon, panghabang buhay na pamumuhay sa langit kasama siya. So kaibigan, kapatid, yan po na ang pinaka-update natin. Sa lagay ng ating panahon at naisingit ko sa wakas ang Word of God, ang Bible verse natin sa araw na ito. At kaibigan, kung nakaabot po kayo sa dulo ng ating video, please pakiusap naman po, no? Mag-comment ho kayo. Pangalan nyo ho kung taga saan po kayo. Para po sa next update natin, magawan ko po ng paraan na ma-shout out ko po kayo. Kayo lubos po na nagpapasalamat sa inyo, lalo na sa mga nagme-mention at talaga nakaka-appreciate po ng ating update. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.